to God. Our glory days are now. Alam mo ba ninyong lahat na ang pag-ibig, plano, pag-iingat, patnubay, gabay, probisyon ng Diyos ay higit po kaysa inyong naunawaan at naintindihan. At lahat po lang ito ay available para sa inyo anumang araw, anumang oras ninyo gusto. Ang gagawin lamang natin po ilang bagay. Una, tumingin po sa Diyos. Huwag po sa ating sitwasyon, sa ating problema, sa ating usaping hinaharap. Kasi sinasabi ng sino man, binabalita po ng mundo, kundi sa Diyos. Malinaw po ang sabi ng Lord in Mark 11:22, have faith in God. Have faith in God. Kaya ang faith po natin ay sa Lord. Pag pinag-usapan natin ang issue ng faith, siya po ay naka-address, nakatuon sa Diyos. Ikalawa, paniwalaan po natin ang kanyang mga salita. May mga pagkakataon pong hindi natin tulubos na naunawaan, hindi po natin abot. Pero sa gitna po nun ay paniwalaan natin siya. Sa pagkaunawang ang Diyos po hindi nagkakamali, hindi siya nagsisinungaling. Alam po niya ang sinasabi niya, kaya niyang gawin ang mga pangako niya. Paniwalaan po natin yan upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At ikatatlo, sundin po natin ang utos niya. Ano po ang utos niya? Una, kung tayo po'y may kasalanan, humingi po tayo ng tawad. Kung tayo po'y nagkulang, magbago po tayo. Kung tayo po'y walang panahon sa Kanya, magbigay na po tayo ng panahon. Kung tayo po'y naging alipin ng sistema ng mundo, maging alipin na po tayo ng sistema ng langit. Mapangunahan na po tayo ng Diyos. At ikabuhay na po natin ang Panginoon. Na tinanggap natin, sumasa atin, para sa atin, at nagmamahal sa atin. Magsimula na po tayong mabuhay sa pagsunod. Magsimula na po tayong umako ng ating responsibilidad. Kung dati po hindi tayo tumutulong sa gawain ng Diyos, hindi tayo nagbibigay ng ating ikapu at handog, hindi po tayo nagpipledge sa television at radyo, sa ating po mga programa, magsimula na po tayong magpasya na gumawa po nito. Tumugon po nito. Kaya mga inibig, mga minamahal, ganyan lang po yung kasimple. And you will enjoy your glory days, or you are looking beyond your present today and you are moving on to your future. For your future is much greater than your past. Ako ngayon po may sakit, may karamdaman, nagugulimihanan, oras nyo na po para lumaya. Sumabay po tayo sa panalangin ito. Sabihin natin ang panalangin ito ng buong puso, buong pananampalataya sa Diyos, at buong paggalang sa Kanya. Yumuko po tayo pumikit. Sabihin natin ito, Amang Diyos, patawad po sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Patawad po sa aking mga lungkot, mga tampo, mga hinanakit, habag sa sarili, at mga sama ng loob. Patawad po kung hindi po ako sumunod sa iyo, sumampalataya, at totoong nagmahal. Patawad po kung ako po'y nabuhay sa inggit, nagtiwala sa mundo at sistema nito, na walang kakayang tulungan ako. Patawad po kung wala akong panahon sa iyo. Nagbabago na po ako. Inaamin ko, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, hindi ko kayang baguhin ang buhay ko, at hindi ko kayang pagandahin ang kinabukasan ko. Ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang may kakayahan, ang may karapatan, ang may kapamahalaan. Halika, pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap na po kita ngayon bilang personal kong Diyos, Panginoon, at manggagamot ng aking buhay. Pagharian mo po ako, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Pangunahan mo ako sa landas na matuwid, sa banal na pamumuhay na puno ng takot, paggalang, pag-ibig, pagsamba sa iyo. Paglilingkuran po kita dahil karapat-dapat ka. Gawin mo akong kagaya mo at ako po'y magpapakatapat sa iyo. Aakuin ko ang tungkulin ko at uunahin kita sa lahat ng bagay. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad at ako po'y magpapatawad na rin sa lahat ng sa akin ay nagkasala. Pinapatawad ko na po silang lahat ngayon din.
Sige po, patawarin niyo po mga nagkasala sa inyo, buhay o patay, bago o matagal na, malaki ang ginawa sa inyo, maliit. Lahat po ng maalala niyong tao na kayo po may hinanakit, sama ng loob at tampo, patawarin po natin. Sila man po'y kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Sino man po sila, patawarin po natin. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, ganyan po tayo magpatawad. Praise God. At habang kayo po'y nagpapatawad, kayo po'y pinagagaling ng Panginoong Jesucristo, ang inyong dakilang manggagamot, ang inyong habang panahong manggagamot, at kaisa isang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Glory to Jesus. Hallelujah. Bless God. Glory to God. Ay kung kayo po'y nakapagpatawad na, i-claim po ninyong kagalingan dahil sa mga sugat ng Panginoon, kayo po'y magaling na at ako po'y mananalangin at imiminister sa inyo ang inyong kagalingan. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagsabing ano man ang hingiin namin sa pangalan niya, ay ibibigay mo. Iulat mo ngayon ang iyong makapangyarihan at mapagmahal na kamay, pagalingin mo ang lahat po ng merong sakit, merong karamdaman. Pinawawalang bisa ako ang cancer na yan, ang goiter, ang leukemia, ang myoma, ang high blood, ang epilepsy, ang sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka. Pinawawalang bisa ako ang lahat ng salot na yan, kirot, butas na puso, lumalaking puso, sclerosis, problema sa buto, sa bato, sa baga, mga bacteria at germs na yan, maging HIV, AIDS, ang mga virus na yan, I rebuke you in Jesus' name. Iwanan nyo silang lahat, wag na kayong babalik. And according to thy word, sa mga sugat mo sila po yung magaling na. Now I sent that healing word. I sent your healing presence. And I decree, lahat na may sakit ngayon ay pinagaling mo na. Praise God. Gumalaw na po kayo, umunat, kumilos. Yung dating hindi nyo nagagawa ay gawin nyo na po ngayon dahil ang himala ay nangyari na at naganap. Hallelujah. So inimbita ko po kayo sa atin pong Living Like Jesus Miracle Services. Araw po ng Friday at Sunday sa atin pong Central Church na 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City. Dumalo po kayo. Nakakatagpuin ninyo na meron pong expectation. Magsama po kayo. Dahil ang Diyos po ay buhay at walang sawang gumagawa ng himala sa napakaraming tao na dumadalo sa atin pong gawain. Kung kayo naman po ay malayo, ang Diyos ay po ay nationwide at worldwide. Tumawag po kayo at mag-text sa amin para ibigay sa inyo ang mga addresses ng atin po mga chapters, Syrian abroad, at kayo po ay makadalo. At maraming salamat sa inyo pong pag-ibig sa Diyos, sa programa ng Oras ng Himala. Available po ang inyong pong love offering para po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan ng television at radyo. At sa mission ng Man of God at mission of love ng babae ng Diyos ang atin pong may bahay, si Propetisia Elena Gacarillo. Kung kayo naman po ay nagpapasyang dito na po mag-ikapu at hindi po kayo nagkamali, you are so much welcome. Andyan po ang bank account ng ministry. Ang naman po ang inyong ibibigay, let us know kung para saan po ito. Ito po ba inyong tithe? Para lalo kayo mapagpala according to Malakay 3:8-12. Kasama po ng offerings ninyo. Ito po ba'y para sa TV, sa radio, sa biyahe ng Man of God o sa building kaya? So ano po ang nilagay ng Diyos sa inyong puso? Kayo po magpasya na hindi po napipilitan lamang kundi na may kagalakan, bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa atin pong bansa at sa Kanya pong iglesia na dapat mabuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. At huwag niyo pong kakalimutan, mayaman ng Diyos at kung bakit po siya nag-uutos sa tayo po'y magbigay dahil gusto niya po tayong pagpalain. For we were created to be blessed and to be a blessing. Kaya yan po ang ating hawakan. Your giving is your blessing. You do that out of love to God and you will be blessed. And more blessings are coming to you as you keep continually giving to the work of God. For the more we obey God, the more we will be blessed. And the more we continually give to the work of God, the more we will continually receive from God. Nasa muli po nating pagkikita. Ito po ang lingkod din sa Apostol Renato Di Carina nagsasabing, your glory days has come, enjoy it, and everybody say, Amen and Amen.